So dito nga guys, meron na naman akong napasukang clan. Naka-open yung clan nila kaya madali ko lang naipasok lahat yung mga account ko. Bali ang mga naipasok ko nga pala guys ay 7 mga accounts. Simula Town Hall 12 hanggang Town Hall 18 ay meron. Tapos kung mapapansin nyo dito guys, walang naka-online kahit isa. Kaya ang ginawa ko, nag-chat na lang ako dyan. Sabi ko na lang dyan, pasali po sa war. Active po ako sa war. Sinabi ko rin dito na sana isali lahat yung mga accounts ko. Syempre, mas masaya kapag mas maraming account yung maisasali natin sa war, 'di ba? Tapos maya lang guys, pag open ko ay eto na yung mga nabasa ko. Nakilala pala nila yung mga account na sinali ko. Kaya ibig sabihin, nanonood din sa akin yung mga members nito. Kaya kilala yung IGN ko. Tapos guys, nung babanat na ako sa war, grabe ang daming naka-online. Naglapag pa nga sila dito ng mga challenge para sa akin. Kaya nung umaatak na ako, grabe, napakadaming nanonood. Bawat atake ay hindi bumababa sa 10 yung nanonood. Grabe talagang inabangan nila lahat yung mga atak na ginawa ko dito. At dahil nga sobrang active nila sa panonood, kaya ang ginawa ko ay sinubukan kong mag-creative attack sa last base ng kalaban nang walang scout. So eto nga pala guys yung time na bago pa lang ako mag-open ng COC. Palagi kasi akong nagseset ng alarm para alam ko kung kailan matatapos yung laban namin. Tapos pag open ko nga ay eto sakto, mahigit 1 oras na lang bago matapos yung laban namin. So dito guys 1 oras na lang pala bago matapos yung laban namin. So yung mga na-flag ko, kasi nag-flag ako dito guys buti na lang hindi nila ina-attack yung mga naka-flag ko. Kompleto pa ba? Yun, yung number 37 na-flag ko to gamit yung TH12. Number 32, number 26, number 17. Uy, ayos. Hindi nila binanatan yung mga na-flag ko. So yun, shout out. Ay, grabe guys. Siyam yung naka-online. So dito nga guys, grabe. Hindi ko expected na ganitong kadami ang mag-o-online sa clan na to. Kasi kita nyo naman, pagkapasok ko dito, walang naka-online kahit isa Kaya ang akala ko talaga hindi sila active. Tapos nung nag-chat na ako dito guys, ay nag-reply yung isa. Sabi niya dito, inaabangan ka namin Boss Jun. So ibig sabihin pala, kaya ang daming naka-online ngayon dahil inaabangan pala nila yung mga attack na gagawin ko. Tapos dito guys, merong isang nag-chat. Sabi niya, Boss Jun, pag na 3-star mo yung number 1, may gold pass ka sa akin. Kaya sabi ko, ba ayos to may pa-challenge pa sila sa akin. Tapos dito meron pang isang nag-chat. Sabi niya dito, wala nang scout boss. Tapos dito parang medyo naisip ko rin na parang okay din siguro yung challenge niya na wala nang scout. Kasi dito medyo madami din yung mga base na aatake natin Kumbaga kapag hindi na tayo mag-i-scout, mas mapapabilis yung pag-atake natin. Kaya sabi ko, sige, subukan natin dito yung walang scout. Sige, try natin walang scout. Kakauwi ko lang din kasi guys. Galing doon sa ginagawa. Kasi di ba ginagawa yung bahay namin. So kakauwi ko lang. Kakatapos ko lang din kumain. Then eto. 1 hour na lang pala bago matapos yung laban. So hindi ko pa nakikita itong mga base ng kalaban So may nag-request ng walang scout. Eh di sige, subukan natin. Teka, itong number 37 kasi sa TH12 ko yan na i-flag. Bago ako mag-out nung isang araw, nung preparation day pa lang. So siya nga pala guys, yung mga base na naiiwan dyan ay na-flag ko pa nung preparation day pa lang. Bale sa mga hindi nga pala nakakaalam dyan guys, ang base na makikita mo kapag preparation day pa lang ay yung home base na ginagamit ng kalaban. Then kapag nagsimula na yung war, doon pa lang makikita yung totoong war base ng kalaban. Kaya dito talagang hindi ko pa nakikita yung mga base ng kalaban. So sige, try natin. Number 13. Ay, 13 tuloy. Number 37, TH13. So, let's go. Unang banat. Tignan natin kung kakayanin. Flame Flinger. Makakapag-Flame Flinger ba ako dito? Pwede, dito. So, dito ako makakapag-Flame Flinger kasi dito walang makakaabot sa Flame Flinger Pero wait lang. Kasi kung hindi matatanggal itong single IT na to, magiging problema to sa Queen Charge. Sige, dito na lang ako magpe-Flame Flinger guys. Kailangan matanggal yung single IT kasi. Tapos teka lang, parang mas maganda yata kung dito ako Teka mauubusan yata ako ng oras dito Sige, dito na lang ako magki-Queen. Tanggalin ko itong mga nanditong kalat para yung queen papasok doon sa loob ng scatter shot. Freeze ko lang to. Naka 1 hit yung mortar. Nabawasan ng konti yung buhay ng Flame Flinger. So wall break dito para sa papasukan ng Archer Queen. Ang iniisip ko dito yung BK. Saan ko ilalapag yung BK? Tanggalin ko na nga to. Ay kaso naabot ng Archer Tower.
So yung BK, pinag-iisipan ko pa kasi meron ditong multi-IT. So tingin ko baka mas maganda kung doon ko ilalapag yung BK. Sige, i-rage ko muna yung Queen. I-poison ko muna yung bantay. Grabe guys, 10 yung nanonood. Unang banat pa lang to So tingin ko mas maganda nga ata guys kung doon ko ilalapag yung King. Kaso ang problema, mahihirapan. Kasi wala akong wall breaker na Meron akong 2 wall breaker pero gagamitin ko to kay Queen. So yung unang wall break ilagay ko dito. Para yung next wall break doon pupunta sa Town Hall. Sige, last wall break, ayun doon nga siya pumunta sa Town Hall. Or siguro dito na lang yung... Ay wait, yung oras guys mauubos na. Sige, kailangan ko nang ilapag dito yung King. I-rage ko na dito yung Queen. Tapos maglalaballoons na ako dito. Balloon. Yung BK, mamaya ko na gagamitin ability niya. Sige, Archer Queen, binanata na nga yung Town Hall. King ability gamitin ko na rin. I-advanter ko yung enemy King. Warden ability gamitin ko na. Balloon. Tapos haste spell. Kailangan ko ng haste spell dito. Haste spell tayo. Yung BK, kaya bang siraan yung IT? Hindi kaya, pero andyan na yung Archer Queen. Headhunter dun sa enemy Warden. I-freeze ko muna ito. I-rage ko yung mga balloon. Tapos yung Headhunter, pumunta ba sa Warden? Pumunta nga. So nice, binanatan ng Headhunter yung Warden. So ipaglalapag ko na yung mga minions dito. Tapos i-rage ko na dito yung mga balloons. Queen ability gamitin ko na rin. 26 seconds. May mga minions pa tayo guys, ipaglalapag na natin. 22 seconds, aabot ba to? Kasi yung Archer Queen magwo-walling pa. Tingin ko naman aabot kasi may mga minions pa tayo dito. So yun, unang banat, naka 3 star kaagad tayo sa Town Hall 12 using Queen Charge Lavaloons. So yun nga guys, unang banat, naka 3 star kaagad tayo. Pero grabe, unang banat pa lang, ang dami kaagad nanonood. Kung makikita nyo nga dito guys yung chatbox nung clan, grabe. Sunod-sunod talaga yung mga chat ng mga kasamahan ko dito. Kaya kapag ganito, talagang gaganahan kang umatak ng umatak Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng Gold Pass, Magic Items, Skins, or Scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusuport. So pagkatapos kong ang umatak doon sa Town Hall 12 guys ay lumipat muna ako ng account kasi sunod na ibabanat naman natin dito ay yung Town Hall 13 naman. Tapos dito sa Town Hall 13 parang naisipan kong gumamit muna ng Super Bowlers kasi medyo matagal na rin akong hindi nakakagamit ng Super Bowlers Sige, Super Bowler naman yung subukan natin. Town Hall 13. May Super Bowler Troops Composition ba ako dito? Ayun, meron. Sige, kuha tayo ng backup. Yung BK siguro gawin kong Earthquake Boots. O kaya, wait lang. Eto na lang, Spiky Ball na lang tsaka Snake Bracelet kay King. Kay Archer Queen, kay Warden, okay na yan. Sige, tara. So, hindi tayo mag-i-scout dito Sa number, eto ba? Number 32. So, tara. Number 32. So, eto kasi yung challenge ng mga kasamahan natin. So, dire-diretso na yung attack na gagawin natin dito. Town Hall 13. So, ang kalaban natin, Tish 14. Naku, ito yung mahirap. Ito mahirap, guys. Kasi may single IT. Single IT, tapos yung troops natin, Super Bowler. Teka, may Flame Flinger ba ako? Naku, wala rin akong Flame Flinger. So, dito guys, parang medyo nag-aalangan akong mag-Warden Walk. Kasi feeling ko mapapatagal yung Warden kapag Warden Walk yung gagamitin ko Kaya ang naisipan ko na lang gawin ay pagsamahin yung Archer Queen tsaka yung Warden para mabilis. Tapos papasukin ko muna yung Archer Queen siguro sa Eagle. So hayaan kong matanggal muna ni Archer Queen yung Eagle. Butasan ko dito. Kailangan kong tanggalin to. Ay kaso lang, paktay tayo dyan. Tago ko, balik. Yun, buti na lang may envy ako. Buti na lang, may envy ako. Napabalik ko pa yung Archer Queen sa loob. So, ang tawag dito, Queen and Warden Walk. Pinagsama. Eto, pwede lang gawin yung ganitong style kung Super Bowler yung gagamiting attack. Katulad nga nitong ginagamit ko. Hala, walang bantay yung base. Walang lumabas na bantay.
Sige, di bali, okay lang yan. Kung may bantay man, poison lang yung katapat. Ilagay ko na dito yung king. Siege barracks. Witch. Tapos, butas tayo dito. Then, ilapag ko na yung mga bowlers. Skeleton spell guys, ilagay ko dito pang distract doon sa IT. Tapos siguro, wait lang, kailangan ko na yatang mag-jump spell. Sige, magja-jump spell na ako dito. Tapos yung ice golem dito ko na lang gagamitin pang support kay king. Wall break ako dito para makapasok yung BK. Bowlers, pasok sa loob. Ito na yung jump spell, kung saan-saan pa kayo pupunta. Teka lang, nagwo-bowling. Loko-loko tong mga bowlers na to. Nagmana pa kayo kay Archer Queen ha. Muntik pa kayo mag-walling. I-rage na natin. Warden ability. Ala, Tris pala yun nalapag. Tapos yung RC, isabay ko na kay King. So, ipipris ko tong IT. Nakatutok dun sa bowler. Tapos, i-rage ko ulit ng isa dito. Tanggalin ko na itong mga kalat dito sa labas. Yung Archer Queen pala, na-force na yung ability. RC ability siguro gamitin ko na rin. Tapos, i-rage ko yung RC. Yung poison, hindi ko na magagamit kasi nga walang bantay na lumabas sa base ng kalaban. Ilan pa yung bowler? Meron pa ditong isa, meron pa ditong dalawa. So, ibig sabihin, isa lang yung nabawas sa mga bowler. Sige, ilagay ko na dito yung mga pang clean up. At wala na, 3 star na to. So, Town Hall 13 attack using Super Bowler Smash. So yun nga guys, grabe, napaka-effective pa rin talaga ng Super Bowlers hanggang ngayon. So ngayon, babanatan ko na rin kaagad yung TH14. Ayan, so shoutout dito sa mga kasamahan ko, grabe, 12 yung naka-online. Talagang nakaabang sila. So lipat tayo ng TH14. Ito naman yung sunod na ibabanat natin. So dito sa Town Hall 14, siguro gumamit tayo ng siguro Blizzard. So, try naman natin dito yung Blizzard Lavaluns. Blizzard. Ito. So, Blizzard lalo. Subukan natin dito. Okay, so walang Scout. Number 26. Let's go. Banat. So, saan tayo magbe-blimp? Pwedeng dito. Pwedeng sa gitna. So, pag sa gitna tayo magbe-blimp, matatanggal yung IT, yung bantay, yung town hall. Pero wait lang parang nagdadalawang isip ako Kasi yung mga air sweeper nakaharap sa harap Nakaharap sa harapan ng eagle. Hindi, sige, dito lang. Wala nang oras. So, lapag tayo ng blimp. Kailangan makaabot yung blimp doon sa gitna. Okay, lapag. Tapos, i-rage natin. Hindi ulit. Nice! Sira ka agad yung Town Hall. Guys, yung Clan Castle, kapag nasira ito sa Blizzard, wala nang lalabas na bantay. Pero parang wala talagang laman. Kasi lumabas yung mga Super Wizard, walang lumabas Walang lumabas na bantay. So, pwede ko nang ilapag dito yung BK. Yung BK at Archer Queen, sila yung tatanggal hanggang scatter shot. So, butasan ko na dito. Diyan yung daan nila. Teka lang pinag-iisipan ko pa. Yung BK, pwedeng siya na lang siguro yung papasukin ko sa scatter shot. Tapos itong Archer Queen, hindi, dito ko ilalapag yung Archer Queen sa likod ni King, imbes na doon sa labas. Tapos yung RC, sasabay ko na rin. Sama-sama na yung mga heroes natin. Sige, King ability gamitin ko na. So ngayon, ang mangyayari dito, sana pumunta si Archer Queen sa gitna, kaso hindi. Hindi nakapunta si Archer Queen sa gitna, nagsama-sama lang sila doon. Sige, pwede na yan. Maglalaba-balloons na ako dito. Balloon, isa pang lava hound. Balloon. Warden, mga pang clean up. Yung RC pala, na-force na yung ability. Butasan ko nga dito para makapasok si Archer Queen. Headhunter, Warden ability. Freeze ko lang to. Haste spell dito. Freeze ko yung single IT para mabuhay pa yung Archer Queen. Bali, dito nga pala ako nag-start ng Lavaluns guys. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, yung mga air sweeper doon nakaharap sa eagle. Kaya hindi talaga pwedeng maglabalun sa harapan ng eagle. Yung ability gamitin ko na. Mga pang clean up, ipaglalapag na natin dito. So, matik na to guys.
3 star na to. Ang dami pa nung natitirang balloons eh. So, pang ilang banat na ba to? 12, 13, 14. So, pangatlo. So, pangatlong banat using Blizzard Lava Balloons. 3 star ulit. So, ngayon, nakit naman tayo ng Town Hall 15. So, dito naman tayo. Check natin yung base. Ay, hindi pala natin pwedeng i-check yung base ng kalaban. So, dito guys, medyo natatawa ako dito sa mga kasamahan ko eh. Kasi para bang alam na nila yung mga sasabihin ko sa bawat atake. So, sige, banatan na natin yung next base ng kalaban. Eto may uma-attack. Sige, panoodin natin dito yung mga kasamahan natin. Si Night Fury, gagamit siya ng Fireball with Rocket Loon. Saan siya magpa-fireball? Dun lang sa X-Bow. So, tinanggal niya lang yung Monolith, yung X-Bow, tapos yung iba pang mga nakapalibot dun. Siege Barracks yung machine na gagamitin niya. Grabe guys yung nanonood. Siyam. Pag hindi ka sanay umatak ng madaming nanonood, kakabahan ka. Pero, etong mga kasamahan ko, tingin ko, mga sanay ata to eh. Sanay ata sila na madaming nanonood. So, ang ginawa niya, isinama niya yung King and Queen kay Warden. Pero pag ako kasi gumagamit ng Fireball Rocket Balloon, hindi ko sinasama yung BK kay Warden. Kailangan nakabukod palagi yung Warden. So, lumabas na rin yung backup niya dito na Super Minion. BK ability ginamit, nabuksan yung gitna ng base, lumabas na yung bantay. Yung ibang base ng kalaban guys may bantay. Siguro sa baba lang sila hindi naglagay ng bantay. Yung Archer Queen, naka-healer puppet. Naku, madededo si Warden, tinutukan ng single IT. Yung Archer Queen distracted pa doon sa mga bantay. Tapos yung RC, dito niya binaba. Dinerecho niya yung RC doon sa single IT. Meron pa siyang Priest, meron pa siyang Rage. Tapos ang dami pa niyang rocket balloons. Teka lang, kinakabahan ata si Fury. Yung mga rocket balloons kasi hindi pa niya nailalapag. Archer Queen ability ginamit na. Yung RC, naku, delikado. So, na-freeze niya muna yung enemy Warden. Kaya ba ni RC? Hindi natanggal yung Eagle. Kakayanin pa kaya to? Meron na lang siyang 2 rocket balloons na natitira. 50 seconds, aabot ba yung oras? Ang tanong, aabot ba yung oras? Kasi ito, kaya na to ng Archer Queen eh. Lahat itong mga natitirang to, kaya na to ni Archer Queen. Pero yung oras, naubos pa ng rocket balloons yung mga defense. So dito wala na, 3 star na to. So yun nga guys, grabe, nice attack kay Night Fury. Akala ko hindi pa kakayanin yun eh. Buti na lang at naubos pa ng mga rocket balloons yung mga defense. Kaya shoutout dito kay Night Fury kung nanonood ka man. Kitang-kita namin dito yung attack na ginawa mo. Okay, so ngayon, i-check natin yung base. Nababanatan natin sa... hindi pala. Hindi pala tayo pwedeng mag-check ng base. Kasi tayo nga pala ay no scout. Okay, tara, banatan na natin. Wait lang. Town Hall 15. Inatak yata yung nai-flag ko. Naku, inatak nga yung nai-flag ko guys. So wala tayong attack sa Town Hall 15 ngayon. Ito yung nai-flag ko eh. Etong number 11 kanina to. Etong number 11 daw sa akin. Sige, tignan natin yung base. Ay! Bakit ko sinilip? Bawal nga pala tayong sumilip. Sige, ito na lang yung ipangbanat natin guys, itong Town Hall 15. So siguro papalitan ko to. Gawin nating rocket balloon. So, tanggalin ko to. Then, iset natin yung Fireball Rocket Balloon. Kuha tayo ng backup. Then, tara. Banat. Yung RC pala, palitan ko yung equipment. Gawin kong Rocket Spear. Okay. Number 11. Let's go. Tingin ko dito lang yung malaking value ng Fireball. So, dito ko na lang papatamain yung Fireball sa gitna. Tapos, Flame Flinger. Saan tayo pwede? Or pwede ba? Parang wala eh. Ito, dito. Tanggalin ko muna yung Mortar. Tapos, Flame Flinger ako dito. Warden Walk. Naku, lumabas yung bantay.
Siguro pwede na akong mag-inv-inv. Wait. Oops! 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 Nagsabay-sabay na yung mga heroes. Grabe, ang ganda ng skin ng Warden niya, oh. Sana all. Teka, mag-ready tayo ng poison. So, i-poison ko to. I-rage ko muna yung Warden. Tapos, inv-inv na siguro. Inv-inv. Tago ko to. Then, fireball. Nice. Sakto. Tanggalin ko na itong mga kalat dito. Tapos, yung BK at Queen. Siguro dito ko ilalapag yung BK at Queen. Sa ibabaw. Tanggalin ko na rin to. Ice Golem to tank. Sabay ko na yung King. Pwede ako maka-wall breaker yata dito guys. Sa gitna. Try natin. Yun, sakto yung wall break. Lagi ako ng Headhunter para doon sa mga enemy heroes. Pwede kong i-rage dito yung King and Queen. Para madali nilang mapatay yung mga enemy heroes. Yung Warden naman, okay pa naman. Tanggalin ko na to. Ito. Para nakakapaglinis ka agad. Teka lang, ang ganda ng wall break. Pero yung BK lumabas. Grabe. Ginagawa mo. Ang ganda-ganda ng wall breaker ko doon. Hindi mo man lang pinansin. Teka, yung Warden, binabanata na ng Monolith. I-freeze ko muna to. Yung Archer Queen, na-force na pala yung ability. I-rage ko nga. Sige, King ability gamitin ko na rin. Tanggalin ko to. RC dito. Mga pang clean up. So, yung Monolith, binabanatan pa rin yung Warden, ha? Naku! Nagigabamb yung Warden. Pero buti na lang, nasira kagad yung Monolith. Town Hall down. Ipagdalagay na natin yung mga pang clean up. So, 3 star na to. Yung baboy, yung balloon, ilagay na natin. So, pang ilang attack na natin to. Hindi ko na alam kung pang ilang banat ito eh. Pero, ayun. Naka 3 star ulit tayo. So, ngayon, ilang base pa yung naiiwan? 1, 2, 3. So, 3 base na lang yung natitira guys. So, yun nga guys. 3 base na lang yung natitira sa taas ng kalaban para ma-perfect namin sila. Tapos, kung makikita nyo dito guys, yung chat box namin talagang punong-puno. Sobrang active sa chat etong mga kasamahan ko dito. Bawat atake, talagang kitang-kita natin yung mga reaction nila. So, dito merong uma-attack. Ay kaso, nagluluts. Nagluluts lang. So, ngayon, banatan na natin itong number 5. So, lipat muna tayo ng Town Hall 16. So, Town Hall 16. Siguro mag-Root Riders naman tayo, guys. Mag-Root Riders naman tayo. Iset natin dito yung Root Riders Valkyrie. Tapos, kuha tayo ng backup. Yung Siege Barracks, pwede ko nang tanggalin to para makatipid ako sa raid medals. Okay. So, number 5. 3 base na lang tong natitira, guys, ha. Yung number 1, yung number 3, tsaka yung number 5. So, unahin na natin tong number 5. Let's go. RC charge with Root Riders and Valkyries. So, maganda yata yung value dito ng RC. Dito na lang. Envy. Naku, yung pet. Envy ulit. Oops. Envy. Oops. Grabe. Konting malitaw lang yung RC. Talagang binabanatan ka agad siya ng mga enemy heroes eh. Ay, taka. Ow! Naku, na-force yung ability ni RC. Sige. So, tanggalin ko muna to. Ilagay ko muna yung RC. Tapos healer. Then, Archer Queen. Wall break. O kaya wag na. Hindi, wall break nga. Tapos BK sa labas. Ice Golem to tank. Freeze ko lang to. Troop launcher yung gagamitin ko. Tapos ilagay ko na rin dito yung mga troops. Warden, Apprentice Warden, Valkyries, Troop launcher. Sama-sama na sila dyan. Naku! Uy! Warden ability kailangan ko nang gamitin kasi mauubos yung healers. I-overgrowth ko muna ito. Poisonin ko yung bantay. So, yung Town Hall, wag nyong kakalimutan na baka mamaya lagpasan nyo yung Town Hall. Napaaga tuloy yung ability ni Warden.
Hindi ko pa sana gagamitin yung ability ni Warden. Kaso nga lang ang problema, ang daming air bomb dito. So kung hindi ko gagamitin ng maaga yung ability ni Warden at may air bomb pa dito, mauubos ka agad yung healers. Kaya ayun, napilitan tuloy ako mag-Warden ability ng maaga. Kaso lang, ang problema, yung mga troops lumiko. Sige, rage ko na nga dito. Yung skeleton spell, pwede ko siyang gamitin dito, pang distract doon sa ricochet cannon. Pagdalapag na natin yung mga barbarians, pang linis. So, yung king ability gamitin ko na rin. So, 1 minute. Wall break, gamitin natin dito para makapasok yung barbarian. So, dito tingin ko 3 star na to. Ang dami pa nun natitira natin troops. So, ngayon, 2 base na lang ang naiiwan sa kalaban. So, anong town hall yung isa? Ito yung number 3. Sige, banata natin. Dito muna tayo sa town hall 17. Tapos, doon sa number 1 ng kalaban, mamaya na lang. Unahin muna natin itong number 3. So, ang gagamitin natin dito, ano bang maganda? Siguro Super Witch para maiba ulit. Teka lang, wala na akong Dark Elixir dito. Grabe, simut ang aking Dark Elixir. Wala man lang akong pang boost ng troops. Teka lang, i-collect nga natin dito. Wala, talagang ubos na ubos. So, ngayon gagamit ako ng Super Potion. Wait lang. Super Witch tayo eh. Sige, Super Witch. Okay, so Fireball, Super Witch ang gagamitin natin dito. Set na natin, kuha tayo ng backup. Then, number 3. Ay, kulang. Kulang pa yung troops. Siguro kuha ako ng Ice Golem. Tapos, dagdag ako siguro ng Wizard. Tapos, Archer. Yan. Okay, pwede na to. Yung RC, naka-Hog Rider Puppet. Ito, palitan ko to. Gawin nating Sneezy. Okay, sige, pwede na to. Number 3, let's go. Banat. Ayun, kitang-kita na kaagad guys kung saan magpa-fireball. So yung fireball papatamain ko sa Rage Tower. O kaya kahit dito. Pag tumama yung fireball dito sa Rage Tower, siguradong ubos lahat yung mga yan. Parang gusto kong gumamit ng lag launcher. Sige, maglalag launcher ako dito. Warden Walk. Healer. Teka, bakit dadalawa yung Invi? Yun lang, dadalawa yung Invi. Dapat 3. Yari, kailangan kong mag-Warden Walk ng medyo malalim. Hindi ko na double check yung dala ko Kailangan kong mag-rage dito. Hindi to kakayanin ni Warden pag hindi ako mag-rage. Kasi kailangan doon ko mapatama yung fireball sa Rage Tower Sige, i-rage ko na yung Warden. Kulang yung Invi ko Kaya kailangan ko talagang mag-rage para matanggal ni Warden yung ibang mga defense. Ang problema, may Wizard Tower pa dito. Baka mamaya dito tumama. Naku, problema to guys. Kulang yung dala kong Invi. Paano bang gagawin natin dito? So dito nga guys, talagang ang laking problema nito kasi kulang ako ng isang Invi Hindi ko tuloy napatama yung fireball doon sa dapat niyang patamaan. Kaya sabi ko, sige, bahala na kung marirecover pa to o hindi. Tago ko lang yung healers. Hindi natago! Patay tayo dyan. Nakatalon yung furnace. Poisonin ko to. Yari guys, mauubos yung healer dito. Hindi ko kasi na-double check yung dala ko So, mauubos tuloy yung healers. So, lagay ako dito ng lag launcher. Tignan natin guys kung makaka-recover pa to Pag ito naka-recover pa, swerte. So, buhay pa naman yung mga healers. Kaya all goods pa rin. Sige, wall break tayo dito. So, sana maka-recover. Bali yung lag launcher guys, siya yung nag-open ng wall na papasukan ng mga troops papunta doon sa town hall. Kaso nga lang, yung mga Super Witch, matitigas ang ulo. Butasan ko na lang para makapasok pa rin sila. Yung Archer Queen, madededo pa ata. Yung BK, sige nga, magkiking ability na ako dito. Tapos yung RC dito. Kaya danter ko yung Enemy King. Nice, natanggal pa yung First Peter.
Bali, meron pa akong jump spell dito. Meron pa akong rage. Meron pa akong dalawang freeze. Sige. Baka sakaling makarecover pa eh. Kaso lang yung oras. Wala na guys. Yung oras pala ang hindi makaka-recover. Sige, magja-jump spell lang ako dito. Talon. I-rage ko na dito yung RC. So wala, hindi talaga aabot yung oras guys. Nagkamali ako dito dahil kulang yung dala kong freeze. Ay, kulang yung dala kong envy. Hindi kagad ako nakapag-fireball ng maaga. Sige, ilagay na natin dito yung mga panglinis. 6 seconds. Kaya sana. Kung mahaba pa yung oras. Ang dami pa sana nung troops natin. Oh, sayang yon. So ngayon, kailangan kong atakin yan. Yang number 3. Kailangan nating i-reheat. Kulang tayo ng envy. So ngayon, banatan ulit natin yung base na yon. Siguro ang gamitin ko na lang etong number 1. Etong TH18. Bali dito nga guys ay etong Town Hall 18 na yung ginamit kong panglinis doon sa number 3 ng kalaban. Kasi nga 'di ba, gagawa tayo ng creative attack doon sa number 1 ng kalaban. Para kung sakali man sumablay ako sa Town Hall 18, pwede ko pang magamit panglinis yung mga attack ko sa Town Hall 16 at 17. Kaya dito, binanatan ko na nga tong number 3. Ginamitan ko ng Fireball Meteor Golem. Sumablay pa yung Fireball. Pero syempre, dahil Town Hall 18 na tong gamit ko, kaya sa bandang huli ay eto, kinaya pa din. So ngayon, isang base na lang ang natitira sa kalaban. At ayun na nga guys, yung number 1 na lang ang natitira sa mga base ng kalaban para ma-perfect namin sila. Tapos dahil nga ang dami talagang nakaabang dito sa mga attack na ginagawa ko, kung mapapansin nyo nga, bawat atake ko dito, ang dami talagang nanonood palagi. Kaya sa number 1 nga ng kalaban ay naisipan kong gumamit ng creative attack. At syempre, dahil no scout yung challenge nila sa akin, kaya creative attack na walang scout ang gagawin natin sa last banat natin. So hindi ko pa nakikita itong base ng kalaban kasi itong base na to, na-flag ko to nung preparation day pa lang. So yun nga guys, pinaliwanag ko na yan kanina. Na-flag ko tong base na to noong preparation day pa lang, kaya talagang hindi ko pa rin nakikita kung anong itsura nitong base ng number 1 ng kalaban. So siguro, gumamit siguro tayo dito ng, ano bang maganda? Noah's Ark. So mag-try tayo ng Noah's Ark guys. At ayun na nga, Noah's Ark nga yung naisipan kong gamitin doon sa last banat natin. Hindi rin naman ako masyadong kinakabahan kasi may natitirang tag-isang attack pa yung dalawang account ko kung sakali man na sumablay. Andyan pa yung Town Hall 16 tsaka yung Town Hall 17 ko. So kung sakaling papalpak ako dito, pwede ko naman i-reheat yung last base ng kalaban gamit yung dalawang account ko. So itatry lang talaga natin mag Noah's Ark dito para lang mapasaya natin yung mga kasamahan natin dito. Isang beses lang naman kasi nila akong makakasama sa Classic War kaya sulitin na natin. So dito, itatry natin kung kakayanin to Pero hindi ko sure kasi Noah's Ark mahirap na troops to. Tapos hindi ko pa nakikita yung base ng kalaban kaya hindi ko rin alam kung papabor ba yung Fireball doon sa base ng number 1 ng kalaban. So papaliitin ko muna ito. Paliitin muna natin yung deployment bar size para makita natin lahat yung troops. Okay, so number 1, titignan natin kung kakayanin to. Wait lang. May 150 ka sa akin kapag nadali mo, boss. So yun nga guys, grabe si Kuro. May pa-challenge na naman dito. Kanina yung unang challenge niya, kapag daw na 3-star ko yung number 1, meron daw akong libreng gold pass sa kanya. Tapos yung pangalawa naman, kapag daw na Noah's Ark ko yung number 1, may Gcash daw kagad ako sa kanya. Tapos ngayon, eto na naman. Pag na 3-star ko daw tong number 1, may 150 na naman. Ay grabe, ang dami nang ibibigay sa akin ni Kuro kapag na 3-star ko tong last base ng kalaban. Okay, so tara. Banatan na natin yung last base ng kalaban. Teka lang, parang kulang pa ata. Hindi, kompleto na. So tara, let's go. No scout, Noah's Ark. Kakayanin ba? So kung magpa-fireball ako dito, wait lang grabe, napakadami ng troops. I-fireball ko siguro yung isang builder. Sige. So mag-warden walk tayo ng may isang healer lang. Envy. Fireball. Earthquake. Archer Queen. Totem Spell. So yung mga maliliit na troops pwede ko nang ilapag para nakakapag-clean up ka agad. E-drag. O kaya Golem. Golem to tank. Meteor Golem dito. Troop Launcher. E-Titan.
Peka, sasama ko na yung mga makukunat na troops doon sa hero dive. Wall break para makapasok sila. Totem spell pang distract sa guardian. BK sa labas. Yung root rider siguro gagamitin ko mamaya. Itutulong ko kay King para maka-open ang wall. Overgrowth ko muna to. Tapos i-rage natin dito. Sige, root rider dito para maka-open ang wall para kay King. So i-freeze ko muna ito. Poisonin natin yung bantay. Itong Dragon Rider, eto pwede to dito. Dragon, Cocolun, King ability gamitin ko na. Witch, pang distract din to. Yung RC, isabay ko na rin dito siguro. So meron pang ability yung Archer Queen tsaka yung RC ha. Valkyrie ilagay na natin dito. So meron pa tayong mga maliliit na troops. Itong Baby Dragon, pwede na to dito pang linis. Queen ability gamitin ko na. Yung RC kasi naka-rocket spear to eh. Sige, gamitin ko na yung ability ni RC. Yung Miner, eto yung mga maliliit na troops, ipagdalapag na natin sa labas. Kumbaga pang support na lang sila. Eto, Wall Breaker, dito Baboy. Headhunter doon sa enemy queen. Minion dito. Meron pa akong isang Invi. Guys, 3-star na to. So, ang dami pa nun natirang troops. Andito pa yung Root Rider, buhay pa. Andito pa yung Dragon, yung Giant, yung Witch. Grabe guys, ang dami pa nung natirang troops. Natsambahan nga. At ayun nga guys, grabe, natsambahan nga natin ng Noah's Ark attack without scout, yung number 1 ng kalaban. Saktong-sakto naman kasi yung fireball doon sa base na yun eh. Ang laki ng nakuhang value. Tapos napakalaking tulong din ng totem spell para i-distract yung guardian. Kaya kumbaga, parang hindi rin talaga napakinabangan yung guardian nung base ng number 1. Kaya ayun nga yung nangyari, ang dami pang natirang troops. Tuwang-tuwa na naman tuloy dito yung mga kasamahan ko. Pero grabe guys, mula umpisa hanggang dulo, talagang nanood sila. Kung makikita nyo nga dito, 14 na yung naka-online. Kaya shoutout ulit sa lahat ng mga taga King Tigers. Kung nanonood man kayo ngayon, grabe napaka-solid nung support nyo. Bale, eto na nga pala guys yung naging result ng laban namin. Natapos nga yung laban namin sa score na 135 to 128 at kami nga ang nanalo.